Walang kwenta ang ICC, mga Lods. Hindi man lang pinakinggan yung paliwanag, yung attorney na kasama ni Tatay Digong, hindi man lang pinakinggan yung paliwanag. Hindi man lang sila na-shocked, hindi man lang sila nagtaka na mali ang proseso ng pagdakip kay Tatay Digong. Diba? Na-kidnapping na. Seems like stick to the plan. Walang kwenta, mga Lods. Wala tayong maaasahan dyan sa ICC. Hindi nga nakakaintindi ng English. My God. May fair judgment ba dyan? Imaginein mo, binaliwala lang nila yung statement. Diba, wala man lang silang comment doon sa statement na inihayag nung kasamahan ni Tatay Digong. Wala. Diba? Ang inaddress lang nung judge is about sa health. Hindi lang naman yun yung sinabi ng kasamahan ni Tatay Digong eh. Wala talaga, mga Lods. Na-stick to the plan yan. Hayop talaga. Hayop talaga ang Marcos admin. Napaka-demonyo. Grabe, remember mo to. Bongbong Marcos, itong ginawa mo, tumatak na to sa mga Pilipino. Okay, nung po sa sinabi niya na hindi daw po sinagot yung manifestation nung abogado ni dating Pangulong Duterte, hindi po totoo yun. Sinagot po ng ICC judge, tumugon po doon, ano. Second, no, ito yung pinaka-ano talaga eh, paulit-ulit sila dyan, paulit-ulit sila sa paninisi kay PBBM, dahil sa nangyari yan kay dating Pangulong Duterte. Yan po yung narrative nila, isisi sa Pangulo, sa admin, no? Again, papaulit-ulitin din po natin dahil paulit-ulit po sila. Yung pong mga kaso ni dating Pangulong Duterte ay isinampa nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Hindi pa po Pangulo si PBBM noon. No, so bakit ba lagi kayong sisi ng sisi sa Pangulo? Isa pa, wala siyang kinalaman sa mga kasong isinampa. Ang mga nagsampa doon ay mga biktima, mga pamilya ng biktima ng EGK. No, so bakit yung Pangulo ang sinisisi nyo? Nagmamind condition kayo na para magalit na magalit ang mga tao kay Pangulong Marcos Jr. Kaya paulit-ulit kayo dyan sa sinasabi nyo na kasinungalingan. Sinisisi nyo si PBBM. Eh hindi naman siya ang nagsampa ng kaso. Panahon pa ni dating Pangulong Duterte, sinampahan siya ng kaso. Bakit hindi si dating Pangulong Duterte ang sisihin nyo? Siya yung may kasalanan kung bakit siya nasampahan ng kaso at panahon din niya, siya nasampahan ng kaso. Tapos ngayon, ang pinagbubuntanan nyo ng galit ay ang Pangulong Marcos Jr. No? Yung sinasabi nyo na nakipag-cooperate si PBBM sa ICC, isang malaking kasinungalingan din. Hindi siya nakipag-cooperate sa ICC. Pero wala siyang choice kundi mag-submit sa Interpol. Dahil hindi naman tayo umalis sa Interpol. Kasalanan nyo rin yan. Umalis si dating Pangulong Duterte sa ICC pero hindi siya umalis sa Interpol. So basically, hindi rin siya talaga matalas, no? Palpak pa din. Akala niya ligtas na siya kung aalis na sa ICC pero naiwan siya sa Interpol. Tapos ngayon isisisi nyo kay PBBM? Wala siyang choice, hindi nyo kontrolado yun. Dahil miyembro po tayo ng Interpol, ang PNP ay miyembro ng Interpol. So anong gusto nyo gawin? Nabatikusin tayo ng buong mundo at lahat ng bansang miyembro ng Interpol dahil susuwayin natin sila? Eh nakikipag-coordinate din sila sa atin. Yung nahuli si Tebes, Interpol ang humuli doon. Yung nahuli si Guo, Interpol din. So kung hindi tayo susunod sa proseso, tayo ang magsasuffer dyan. Hindi kasalanan ni PBBM kung pumalpak kayo at hindi nyo inalis ang Pilipinas sa Interpol. Kasalanan nyo pa rin yan. Yan ang hirap sa inyo, hindi kayo kumikilala ng due process, ng tamang proseso at ng agreement, ng mga international agreement. At ito pa, panghuli, mga kababayan, kayong mga DDS kayo, grabe kayong mambastos. Lahat na lamang ng salita na pambabastos ginamit nyo. Tinawag niyong polboronic, polboron, bangag, adik, adiktador, pati si FL kung ano-anong binansag nyo. Ano sabi nyo? Butud, palaka, Lisa Tanas, ine-edit-edit nyo yung muka, kung ano-anong intriga at kontrobersya, fake news ang pinapakalat nyo, kung ano-anong disrespect. Wala kayong respeto sa bagong Pangulo, sa bagong administrasyon, hindi nyo binibigyan ng pagkakataong magtrabaho, rally-rally kayo, may isog-isog rally kayo, tapos nananawagan pa kayo sa AFP at saka sa PNP na mag-withdraw. Tapos ngayon, aasahan nyo, ine-expect nyo na pagtatanggol kayo at pagtatakpan yung mga maling ginawa ng idol nyo. Ano kayo, sinuswerte? Anong tingin nyo sa sarili nyo? Kayong anak ng Diyos na
na dapat lahat ng pabor ibibigay sa inyo. Pambihira naman. Parang ang kapal naman ng mukha nyo doon, no? Kapal talaga ng mukha nyo doon. Kasi parang ganito yan eh. Magkaibigan kayo, no? Yung kaibigan mo, binuli-buli mo, binastos-bastos mo, winalanghiya mo. Tapos, yung time na ikaw na yung nagigipit at na nangangailangan ng tulong, bigla kang hihingi ng tulong dun sa kaibigan mo at susumbatan mo siya kapag hindi ka niya tinulungan after mo siyang bulihin at bastusin. Ganun yung ginawa nyo eh. Basically eh. Binastos nyo. Kung ano-anong sinabi nyo. Kung ano-anong bintang ang ginawa nyo at akusasyon na hindi nyo naman napatunayan. Tapos ngayon, kayo pa rin ang may ganong manumbat kung hindi kayo tinutulungang makaligtas sa mga pagkakamaling ginawa nyo. Hindi talaga kayo tutulungan kasi mali yung ginawa nyo eh. Pero kasi ang masakit nito, binastos-bastos nyo, alam nyo mali yung ginawa nyo, may maling ginawa yung idol nyo, binastos-bastos nyo pa rin yung tao, no? Si PBBM, kung ano-ano pinagsasabi nyo, tapos ngayon susumbatan nyo pa siya. Dahil gumagana ang proseso at ang proseso ay hindi pabor sa idol nyo. Abay talaga namang sinuswerte kayo kung kayo naman ay papaboran pa. Diba? Parang ang kapal naman din talaga ng mukha pag ganyan. Pagkatapos ng mambastos, magsabi ng kung ano-ano, ng mga hindi katanggap-tanggap na salita, aasahan nyo na kayo pagtatanggol at pagtatakpan sa mga ginawa nyong mali at kawalang hiyaan. Abay, sinuswerte talaga kayo, mga kababayan. Ano? Kayo naman mga DDS kayo, abay, magising naman kayo sa realidad, no? Wala kayo sa katwiran. Wala kayo sa katwiran. Kaya dapat wala kayong gana na manumbat, no? Kayo pa itong may ganong manumbat at magalit, no? Hindi kapareho ng pag-iisip nyo, ang takbo ng utak nyo, ang majority ng mga Pilipino. Kaya nga ngayon, rally-rally kayo. Walang nangyayari kasi hindi kami pabor sa inyo. Hindi kami susuporta sa inyo. Dati nga, nararetag-retag nyo yung mga nagrarally at mga aktivista. Tapos ngayon, kayo naman nananawagan ng rally. Hindi kami sasama sa mga rally at protesta ng mga taong sumusuporta sa taong minura-mura ang Diyos at walang respeto sa karapatang pantao at sa buhay ng mga tao. At higit sa lahat, hindi kami sasama sa inyo dahil hindi namin gusto na mai-align ang mga sarili namin sa inyong mga pananaw, paniniwala at paninindigan na baluktot. No? So good luck na lamang sa inyo. Maandar ang proseso ng batas, umaandar ang hustisya at yan ang dapat na mangyari. Maraming pong salamat sa panonood mga kababayan.